Ayun po, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, ay po'y tatayo mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of Matthew, chapter 4. Basahin po natin, tatlong verse, sabay na lang tayo. Verse 18 to 20. Matthew chapter 4, verse 18 to 20. Amen. Diyan na po ba ang lahat? Amen. Okay, ready? Basa. And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Bibigyan po natin ng ating passage, itong 19 po. Ang ating pinaka-key verse natin. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Pero bago po, manalangin po tayo. Magbanal, Diyos magpangyayari sa lahat. Kaya Lord, tayo po lubos na magpasalamat sa oras na ito. At pangmuli, ay isagawa po Lord ang aming prayer ministry of the church. Mga mahalagang gawain po Lord. Kung saan po gagawin po namin sama-samang panalangin Lord. Salamat Lord sa oras ng bawat isa na pinagdalo niyo po. Although maraming schedule, but still Lord God, ang gawain niyo po ay hindi po na isang tabi. Salamat po Lord sa oras at panahon, bagay sa pag-iingat, gabay. Diba, malalayo ang pinagalingan. Ngunit Lord, sa kahalagahan po ng pagtitipong ito Lord, kaya sila po ay nandito. Sa Lord, sa aming pag-aaral, dalangin namin Lord, ang inyong presensya, pagkilos, biyang kami Lord ng pusong uhaw, pusong tapat, pusong mapagpasakop Lord God sa inyong salita, sa oras na ito. Lord, kindly please to equip me. Lord, kasangkapan ako Lord sa inyong dakilang layunin Lord God. Lord, ang mensahe, ibahagi ko po Lord, ang maling pagpapala po sa lahat. And also Lord, umaasa ako, na sana po sa mga ng banal na Espiritu, Lord, sagawa at maideliver ko po Lord God, alusunod po sa inyong kalubukan ng lahat. Kaya Lord, sa mga kapatiran na wala pa po, makabol sila ang oras, mas tayo Lord God, sama-sama po ganit, magpuri po sa inyong katilang pangalan. Salamat po Lord, ang pagpatuloy, mamusta po kayo, buksan niyo po ang aming of understanding upang makita namin Lord ang hiwaga, ang liwanag at ang kabanalan ng salita niyo po Lord God. Salamat sa inyo po po rin ang lahat ng ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, sa aming pag-aaral, ilanggatin ko po siyang follow me. Yan, follow me. Ito ko po ginawa sa talata verse 19, follow me and I will make you fishers of men. Kaya dito mga kapatid, marami sa atin ang mga nasasanay na sabihin natin mga walang hindi gaanong mahalagang paanyaya. Ngunit sa paanyaya po ng ating Panginoong Kristo, makita natin dito mga kapatid, isang salita lamang na follow me. Agad-agad ang mga unang disipulo ay iniiwan po ang kanilang mga pinag-aabalahan, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga lambat, at kaagad silang sumunod sa ating Panginoon. Ito mga kapatid, makita natin ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang ipakita po na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Patunay po dyan, yung siya po ay nakalampas po sa mga pagsubok. Sa verse 1 to 11, makita natin yung ating tisyon niya. Patunay na siya po ay Diyos. Then, yung fulfillment of prophecies sa verse 14 hanggang 16, na kung saan tinutukoy po ni Matthew yung Isaiah chapter 9, 1 and 2, and then naganap po siya sa verse 14 hanggang 16. Yan po, propesya siya. Ikalawa, upang maipabatid ang kingdom of God. Yan. Kaya dito mga kapatid, sa ating pag-aaral, makita natin dito na ating Panginoong Kristo during sa kanyang earthly ministry, siya po ay naglilibot-libot, naglalakad-lakad sa may bayan po ng Galilea. Nung tatagpuin niya ang mga unang disipulo, at dito nga, tinawag niya sila Peter, then, sino pa?
Andrew. Then, dito mga kapatid, ang tanong, anong mayroon sa paanyaya po ng ating Panginoong Kristo na sa simpleng invitation, agad-agad iniwan nila ang kanilang mga anak buhay, ang kanilang mga pangingisda, at sumama sila, sumunod sa ating Panginoong Kristo. Anong mayroon? Paano natin tinitignan? Anong nakikita natin? Dito tayo mag-aaral mga kapatid. Follow me and I will make you fishers of men. Unang punto, it is a divine invitation. Amen? It is a divine invitation. Sabi sa akin ng verse 19, and he said to them, follow me. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami tayong sinusundan. Amen? Marami tayong sinusundan, maraming paanyaya na pinauunlakan, pero sad to say na hindi natin nakikita, hindi natin natitingnan kung ano po ang maaaring kahinatnan ng ating buhay. Kung ano po ang maging sitwasyon o kalalagayan natin kapag patuloy tayong sumusunod. Kaya dito mga kapatid, sinasabi ko na po, sa panahon ito, during po ito sa earthly ministry ng ating Panginoong Kristo na masasabi natin ang Panginoon na hindi pa bantog sa oras na ito. Kumbaga hindi pa siya nakagawa ng kung ano-ano mga himala. Sa panahon niya habang siya ay nangaral, siya po ay nagpapagaling. Lahat ng uri ng sakit, kasama na po doon yung bumubuhay ng patay. Kaya dito, masasabi rin po natin na lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo ay dahil nga po yun sa kanyang mga himala. Pero sa tagpong ito mga kapatid, hindi pa kilala ang ating Panginoong Kristo. Masasabi natin, bukod sa ito, divine invitation na nakikita natin, ano po ang nag-udyok sa kanila kung bakit sila sumunod kaagad at iniwan yung kanilang dating buhay. Dito, maaari mga kapatid na iniwan nila ang kanilang dating buhay dahil minsan na kasi dito po ano po talaga to, nire-research ko ano ang una-una bukod doon sa because of Holy Spirit, but bukod doon, naghahanap pa ako ng medyo mas mabigat talaga. Nakita ko kasi, pinag-aralan ko sa Matthew, sa apat na gospel po na ating Panginoon, Matthew, Mark, Luke, John. Nare-research ko doon, nakikita ko na kapag idaan natin sa chronological theology, nauna po ang John. Pero kung physical chronology, nauna ang Matthew. Siyempre sa aklat, Matthew, Mark, Luke, John, hindi maaaring nauna ang John. Kasi nga, ang ating Panginoong Kristo sa Book of John, nag-exist siya by Holy Spirit. Diba? Yung sabi doon na in the beginning was the Word was God. Pero sa Book of Matthew, ipinapakita din kung paano siya dumating sa lupa na ipinanganak sa isang virgin. Kaya dito, naguguluhan ako dahil kung ano po yung magiging matimbang sa akin na para bagang safe ako kapag i-deliver na. Kaya dito, sinabi ko na lang dito mga kapatid na ang pinaka-reason why kung bakit sila sumunod ay dahil nga na marahil minsan nilang napakinggan ang Panginoong Kristo. Kaya sila sumunod. Kasi kung makita natin ang context po ng talatang ito, bago po ito naganap, makita natin yung temptation of Christ, nandoon yung baptism of Christ, marahil napakinggan na nila. Kaya, siyempre nakita nila doon, ito po divine invitation. Kaya marahil sila ay sumunod kaagad sa ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya dito, nakita ko na medyo cleared kung ganito po yung sasabihin ko. Kasi kung ipilit ko yung John, sa panahon kasi ng John, patay na ang Panginoong Kristo. Bumalik na lang sila sa pangingisda dahil nga nawalan sila o na-discourage sila dahil akala nila wala na ang Panginoon kasi hindi pa nabuhay. Kung nabuhay muli, kaya doon, nagkaroon sila ng sigasig. Pero dito sa puntong ito po yung first time kasi earthly ministry nga niya, kaya kung ano po yung dahilan o sanhe na agad po silang sumunod. Kasi ito po yung pinaka-earthly ministry natin, Panginoon. Kaya dito, cleared na tayo. Sabi dito mga kapatid, yan, minsan na nila napakinggan kaya sa pamagitan ni John the Baptist, diba? During sa kanyang baptism of Christ, makita natin sa chapter 3, verse 13 to 17, then temptation of Christ, dalawang event po ang naganap bago po yung kaganapang ito na ating Panginoon nagsimula po sa kanyang earthly ministry. Kaya dito, Christ's victory in overcoming evil is a sign enough
to recognize na ang tumawag sa kanila ay banal. That's why it is a divine invitation. Na dapat sa buhay natin mga kapatid, bago po tayo sumunod sa mga paanyaya, titignan, dapat makita rin po natin kung ano po yung mayroon. Dapat kilalanin po talaga natin, katulad ng mga disipulong ito. Amen? Yeah, it is a divine invitation. Literally is the point, acknowledge the caller. Ang sabi dito mga kapatid. Dapat kilalanin natin kung sino yung tumatawag sa atin. Kung ito ba, kung mayroon bang divine, kung mayroon bang mabuting patutunguhan. Di ba? Sabi natin ito mga kapatid, if there is a divine calling, there is also a divine task to be done na maaaring, sabi dito, higit pa sa kasalukuyang ginagawa. Kaya verse 20 mga kapatid, ang sabi dito, and this straightway left their nets and followed him. May natin dito mga kapatid na agad-agad, walang alinlangan, di ba? Dapat tayo rin naman, kapag tayo ay tinawag, pinanyayahan, dapat makita ng mga tao kung gaano po kahalaga yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ano? Ang daming paanyaya, pero lahat wala nga, hindi related sa banal na gawain ng Panginoon, pero mas binibigyang halaga. Amen? Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya napakamapalad natin sapagkat andito tayo. Yung nga lang, sa panahon ngayon, grabe yung mga paanyaya. Pero mas, sabi nga nabasa ko kay ito yung katulad ng gawain natin, prayer meeting, di ba? Pero ito yung the most neglected gathering, di ba? Pero itong pinakamahalaga na pagtitipon, di ba? Marahil hindi tayo nakarating sa prayer meeting, Sunday school, o kaya Sunday worship dahil mas may inuuna tayong tingin natin mas mahalagang paanyaya. Amen? Kaya dito mga kapatid, dapat ang unang bagay na dapat i-consider natin. Tiyakin kung ano at sino yung sinusundan natin sa buhay na ito. Katulad ng mga disipulo. How did they acknowledge Jesus when He invited them to follow? Paano nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo? Yeah, verse 19 malinaw. Follow me, I will make you fishers of men. At agad-agad, hindi sila nagdadalawang isip. Unang-una, they recognize Him as the fulfillment of prophecy. Amen? Yeah, verse 13 and 14, malinaw ang sabi dito. And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is upon the seacoast in the borders of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah, the prophet, saying. Kaya dito mga kapatid, makita natin na ito ay pagkilala sa propesya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 13 and 14. Kasi nauna na ito i-prophesy o hula na ni Propeta Isaiah. Kaya ito nangyari at naganap. Kasi kailanman ang propesya ng banal na kasulatan ay dapat matutupad talaga. At nakita natin itong mga pruweba na dahan-dahan po talagang nangyayari. Dahil nasabi nga ng Bible, lahat walang hindi mangyayari, maging kudlit man. Amen? Yes. Yeah, dito, they recognize Him as the fulfillment of the prophecy. Makita natin doon. Ikalawa, they saw the divine light in Him. Verse 15 and 16. Di ba? Ang sabi dito, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the prophet which sat in darkness saw great light, unto them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Malinaw dito mga kapatid na ayon sa hula, nakita nila yung divine light sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, noong tinawag niya sila. Malinaw sa talatang yan na dumating siya para magdala. Anong dala niya? Liwanag na nasa kadiliman. Yung presence niya, mga kapatid,
nagbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, di ba? Tayo din naman. Kasi ang gawain ng Panginoong Jesucristo na ikalat ang kanyang mabuting balita, naging gawain po din natin yan. Kaya sa panahon natin ngayon, kapag gumagawa po tayo din po pala ay nagdadala ng liwanag sa mga tao. Kaya napakamahalagang gawain. Kaya dito mga kapatid, they saw the divine life in Him. Number 3, they acknowledge His authority. Amen? Kaya, kung hindi mo kinikilala yung authority ng Panginoong Jesucristo, paano ba sila sumunod? Di ba? Dahil sumunod sila, kinikilala nila ang authority. May authority ba ang Panginoong Jesucristo? Of course. Ang sabi sa atin ng Matthew 28:18, di ba? Ang sabi doon, all power is given unto me in heaven and in earth. Eh sino ka ba kung hindi ka susunod sa akin? Kaya malinaw dyan mga kapatid, na isa sa mga bagay na nakikita nila, yan po yung authority ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang salita ay may dala pong authority. Kaya ganyan din man tayo bilang mga mananampalataya, mayroon tayong authority. Yung ating salita, hindi tayo ang authority, kundi yung salita na taglay natin. Yung binanggit natin, yung authority ng Word of God. Kaya dito mga kapatid, makita natin na malinaw, yung follow me ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan as God. And then yung kanilang pagsunod ay nagpapakita ng submission of His authority. Ang pagsunod ba talaga natin ay nakita natin dahil nagpapasakot tayo? Tingnan kaya natin yung mga sarili natin. Kasi may mga Kristiyano sa kasaluyong panahon. Sumunod lang, pero hindi nakita yung authority ng ating Panginoong Jesucristo dahil parang baliwala sa kanila kung ano ang kahalagaang mayroon. Amen? Yan dito mga kapatid. Number 4, they trusted His role as the God Shepherd. John 10:11, I am the good shepherd. Ang sabi dito, the good shepherd gave His life for the sheep. Mga kapatid, ang sabi dito, although He will provide guidance, protection, and real care. Magda natin, bukod sa buhay na kayang ibigay ng ating Panginoong Jesucristo, kumpleto na. Kapag sumunod ka, kayang ibigay ang buhay ng Panginoon. Mamili tayo kung sino ba talagang sinusundan natin sa buhay na ito. Panginoong Jesucristo ba o ang sanlibutan ito? Amen? Kaya dito mga kapatid, although nature sa atin mga kapatid, ang madaling mahikayat sa system of the world. Di ba? Pero kung si Jesus ang sinusundan mo, kung siya ang naging pattern mo sa buhay mga kapatid, bukod sa acknowledge the caller, letter B, consider the benefit. Mga kapatid, yan po yung asahan natin, yung benepisyong hatid kapag ang Panginoong Jesucristo yung ating sinusundan. Ano mga benepisyong ito na nakapaloob kapag tayo sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? Sila ay may kapanatagan sa paglalakbay. Amen. Verse 9, 10, and 20, malinaw po dyan. Diba? And He said unto them, follow me, and I will make you fishers of men, and the street lift their nets and follow Him. Maliwanag po dyan. Bakit sila sumunod kaagad? Nakita nila yung kapanatagan. Yung pagsunod ba natin sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kapanatagan na mayroon tayo? Ay, baka naman sumunod ako para lang makita na aktibo pa rin ako. Dapat sumunod tayo dahil nakita natin na ating Panginoong Jesucristo ay dalang may kakayahang magbigay sa atin ng kapanatagan. Alam natin na sheep tayo kapag nasa loob tayo ng church. Amen? Dapat ganyan ang makikita natin. Number 2, sila ay lumalakad patungo sa tamang direksyon. Verse 20. Malinaw dyan, balikan natin verse 20. And going from, sabi dito, and this street left their nets and followed Him. Maliwanag dyan mga kapatid, na lumalakad sila patungo sa tamang direksyon. Iniwan niya dating pamumuhay, yung pangingisda. Bakit masasabi natin, hindi ba tamang direksyon yung maghanap buhay ka?
Mga kapatid, tandaan po natin, kapag inuuna natin ang sanlibutan ito, kapag inuuna natin ang sino man bukod sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi po yan tamang direksyon. Dapat ma-realize natin yan. Sabi ng Bible, seek ye first. Unahin natin siya. Hindi kaya ibuhos natin yung buhay natin, ibuhos natin yung sarili natin, maghapon tayo sa gawain ng sanlibutan, pero wala tayong panahon sa church. Hindi po yan ang layunin ng Diyos. Kung pansin natin yung model prayer ng ating Panginoong Hesus, ano bang sabi niya? Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sapat na ang may makain. Hindi na sinabi na bigyan mo kami ng labis-labis na pagkain sa araw-araw. Ang ibig sabihin doon mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang Diyos. Unahin natin siya. Gusto mong magpalain ka pero hindi mo siya inuuna. Ang sabi doon, idaragdag na lang. Di ba? Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung inuuna mo siya, idaragdag na lang yung mga bagay na kailangan mo. Gusto mo magpalain ka pero hindi mo inuuna ang Diyos. Dapat ma-realize natin yan. Kaya dito mga kapatid, sila ay lumalakad sa patungo sa tamang direksyon. They left their old work to follow the path that Jesus taught. They know na iyon ang tamang direksyon sa buhay. Kaya purihin po ang Panginoon mga kapatid. Ang gawain sa Panginoon, although marami tayong naranasan, paghihirap, pero ito ang tamang direksyon. Hindi tayo nagkakamali. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon na may kasiglahan. Sila ay nasa, number 3, sila ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos. Amen? Yan ang isa sa dahilan na ikonsidera natin na may benepisyo sa pagsunod sa Panginoon. Sila ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos. Sa verse 23. Anong sabi sa verse 23? And Jesus went about at Galilee, teaching of their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Pinapatatan mga kapatid na siya ang anong meron? Proteksyon sa anumang mga karamdaman. Kaya mga kapatid, pag wala din sa Panginoon, kapag nagkasakit tayo, isipin natin na siguro ito na yung palo sa atin ng Panginoon. Diba? Kung magpakalitira lang naman tayo eh. Diba? Ito talaga naman sinasabi ng Bible. Sa kanya pala natin matatagpuan yung tamang proteksyon eh. Kagalingan ng anumang karamdaman. Eh dapat doon na tayo sa Panginoon. Amen. Dito mga kapatid, alam nila na yung new life na mayroon sila na kung saan sila ay safe sapagkat ang Diyos ang nagprotekta sa kanila. Kaya that's why nang sumunod sila, nandoon, nakikita sa kanila yung kapanatagan. Amen? Amen. Kaya letter C. Ano sabi doon sa letter A? Acknowledge the caller, then consider the benefit. Letter C, sa point natin yan, take advantage the opportunity. Amen? Kaya kung sino man mag-imbita sa inyo mga kapatid, kung ito man lang ay para sa iyong own benefit, bakit hindi natin tugunan? Amen? Kaya sa ating mga soluin na yun, napakamalaga. Lagi natin isipin na being used and being part of the work of the Lord is a highest and great profession. Amen? Mayroon din, bukod doon, is a great privilege. Great profession and great privilege, mga kapatid. Yan dapat ang makikita natin. Bakit? It's a highest profession. Na dapat, yan yung i-take advantage natin. Great profession eh, ang binanggit. Highest profession ang gawain para sa Panginoon. Ibig sabihin, kaya pa sa ating pangangaral, dapat ipaalala talagang, ipaintindi talaga natin na ang gawain sa Panginoon, ito po yung highest profession. Amen.
Kasi tingin nila, highest profession yung manager siya. Di ba? Na kayang ibigay lang naman yung pangailangan, ang physical na pangailangan. Pero yung kaluluwa niya, wala naman sa Diyos. Kaya dito mga kapatid, ang invitation ni Jesus dito ay may, malinaw na layunin. Ano ang layunin? Maliwanag po, I will make you fishers of men. May specification na layunin. Amen? Ibig sabihin, it is a higher and more, significant mission. Diba? Dating mangingisda ng literal na isda, pero ginawa silang mangingisda ng tao. Makita natin doon na mayroong significant yung sa kanilang previous work. Kaya tulad ng mga disipulo, mga kapatid, agad-agad nilang iniwanan ang lahat at nagpagamit sila sa Panginoon. Amen. Amen? Yeah. Kaya dito mga kapatid, those who truly respond to the Lord's invitation, ay hindi yan naghihintay ng perfect timing. Bakit po? Sabi dito mga kapatid, sapagkat ang perfect timing is when the Lord Jesus Christ is the caller. Diba maraming mga tao ngayon, nanayahan natin, Brad, saka na lang. Yan. Pero purihin ang Panginoon. Kaya sabi dito, yung tamang timing, ang Diyos na ang tumawag. Mga kapatid, dapat ma-realize natin yan. And that's the reason why na kailangan natin i-take advantage ang pagkakataong ito. Bakit? Number 2, sub-point. Una, it is a divine invitation. Number 2, it is a divine leading. Ang sabi dito mga kapatid sa verse natin, and I will make you. It is a divine leading. It refers, sabi dito mga kapatid, yung the word I will make you dito mga kapatid, nagpapakita yan na Jesus Himself is the one who is actively shaping our lives, mga kapatid. I will make you. Ibig sabihin, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po yung nagsishape ng ating buhay. Siya ang humahagod ng ating buhay. Kaya letter A sub-point natin, it is a divine leading. Number 2, letter A sub-point, active molding. Mga kapatid, letter A sub-point, active molding. It refers to the continuous process of transforming, ang sabi dito, and shaping. Diba? Continuous process yan. Pagbabago at paghuhubog na ang ibig sabihin. To become, fishers of men. Na ang ibig sabihin, mas higit pa na antas ng buhay. It refers to the continuous process of transforming and shaping. Ang sabi dito, kaya active molding. Dito is a point. Dapat ang unang makita natin dito mga kapatid, if there is a divine leading, there is also a divine direction. Di ba? From physical fishing to spiritual fishing. Yan po yung divine direction ng ating buhay mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, huwag po nating pabayaan yan. Ang pag-abot ng mga kaluluwa. Napakamahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa. Yeah. Sabi ni Pastor Maramara kausap daw niya. Brad, ilang taon ka na sa ministry? 10 years na, Brad. Ilan ang kaluluwa na dala mo sa church? Isa. Grabe sa tagal mo na, isa lang nadala. Nangatuwiran pa. Ginamit yung there is joy in the presence of the angel of the Lord, one sinner that repented. Brad, difficult naman. Kasi di ba sabi ng Bible, magkasiyahan sa langit kapag may isang kaluluwa na dadala sa Panginoon. Sabi daw ng pastor, Brad, logic naman.
Diba? Kapag marami kang nadadalang kaluluwa sa Panginoon, mas maraming kasiyahan doon. Sa lakas, sa lawak ng kalangitan, isang kaluluwa lang ang ambag mo. Grabe. Ang sabi doon, hindi mo na lang aminin na tamad ka talaga magsulwining. Amen? Sa lawak ng langit, isang kaluluwa lang may ambag mo doon, di ka ba nahihiya? Namatay si Kristo sa isang kaluluwa para sa iyo? Kaya dito mga kapatid, nakita natin doon kung gaano kahalaga ang sulwining. Mahalaga sa Panginoon ang bawat kaluluwa, pero logic naman na mas parang magkakapiesta sa langit kapag maraming kaluluwa ang nadadala mo roon. Amen? Kaya dito mga kapatid, sabi dito mga kapatid, iyan dapat yung unang makita natin. If there is a divine leading, there is a divine direction. Physical fishing to spiritual fishing. Ba? Although hindi ito madali mga kapatid, lagi itong may kaakibat na pasakit o hirap. But don't easily give up. Ang sabi dito, the Lord's plan for you is not yet complete or still not yet unfolding. Amen? May mga tao kasi na ginawang gawain sa Panginoon, o naghirap, kaunting hirap lang, sumuko na agad. Amen? Yeah. Diba? Ipinapita dito mga kapatid, na ang Panginoon, ongoing pa yung paghahagod niya sa ating buhay. Hindi pa siya tapos. Normal po na may mga pagsubok sa gawain ng Panginoon. Habang aktibo ka sa pag-church, makaranas ka talaga ng mga trials sa buhay. Hindi ito madali. Pero tandaan natin, huwag kang sumuko. The Lord's plan for you is not yet complete. Kasalukuyan pang gumagawa ang Diyos, hindi pa tapos. Dito, sabi sa atin ng Isaiah 64 verse 8, but now, O Lord, ang sabi dito, Thou art our Father, we are the clay, and Thou our Potter, and we all are the work of Thy hand. Malinaw dito mga kapatid, na tayo yung, putek, ang Diyos po yung magpapalyok. Kaya kung ano man yung naranasan natin sa buhay, bahagi po yan ng hagod ng Diyos, hagod sa kamay ng Diyos. Kaya huwag tayong sumuko kaagad dahil hindi pa siya tapos. Amen? Kaya mahirap man ang ministry, tuloy-tuloy lang tayo. Bahagi po yan. Ang magpapalyok ang nagdesisyon sa luwad o putik. Tayo po yun. Ang Diyos po ang masunod. Hindi tayo. Amen? Naghirap ka lang, desisyonan mo na kaagad, ayoko na. Yun ang mali natin. Ganon din naman ang Diyos sa ating buhay mga kapatid. Malinaw na kapag tayo ay nasa ilalim ng paghagod ng kamay ng Diyos, expect a good result. Asahan natin yan mga kapatid na may magandang resulta. Kasi ang Diyos po ang gumagawa. Amen? Kaya active molding, letter B, subpoint, assured transformation. Sabi dito. Let's expect that in compliance, there is an active process that slowly develops, mga kapatid. You become, you become like what you follow. Amen? Yeah. Na para ano sinusundan mo? Hindi po yung maging ganun ka rin. Hindi ko sinabi na kapag sumunod ka ni Kristo, maging Diyos ka. Sabi ko dito, kapag sumunod ka sa ating Panginoong Kristo, kalitan makuha natin yung katangian ni Kristo. Ano ba katangian ni Kristo? Diba? Mapagpatawad, pusong mapagmahal. Yan yung mga katangian. Yan ang kayang ipasa ng Diyos. Pero yung gloria, hindi niya kayang maipasa yun. Kaya sumusunod ka sa ating Panginoong Kristo, ang makikita natin dyan, yung katangian niya. Kaya hindi tayo nagkakamali mga kapatid. Sa ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo, magda natin doon.
bilang Kristiyano, dapat may malambot tayong puso. Amen? Nagkaroon man tayo minsan ng cruel sa loob ng ating iglesia, pero open tayo sa isa't isa. Pero yung puso naman natin, dapat kontrolin natin. Amen? Dapat, kung mayroon ng mga problema, sama-sama tayo mag-uusap. Amen? Yan po yung hinihingi ng Diyos. Kaya dito, assured transformation. Sa pagsunod natin, hindi madali. It is always affiliated with sufferings. Lagi po yung may kaakibat na pasakit. Kaya tandaan natin mga kapatid, tayo po ay nasa ilalim po ng kamay ng Diyos. Being shaped to fit His perfect plan. Amen? Hinububog tayo sa kamay ng Diyos para maging mas kagamit-gamit. Amen? Maging kagamit-gamit tayo kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Kaya pinatulot ng Diyos na makaranas ka ng mga suffering sapagkat alam niya na ito ay mahalagang sangkap para magtagumpay ka. Amen? Kasi sa pasakit, yung pagsubok, doon ka natututo. Doon ka nagkaroon ng eagerness. Kasi kung hindi ka nakaranas, hindi ka sanay ng pagsubok, kaunting pasakit lang, susubok ka na agad. Amen? Kaya purihin, kapag may mga trials sa buhay, pasalamatan natin ang Diyos, biyaya ng Diyos na ituturing natin. Just like Jesus succeeded over temptation after His baptism. Nakita, nalala nyo ba? Naging effective siya sa kanyang ministry. Di ba? Yung naranasan yung temptation of Christ after na siya ay binautismo, dinala siya ng anghel, ng espiritu, doon sa ilang at doon. Ipinaranas sa kanya ang mga trials. Pero nalampasan niya yon. Ganon din naman sa buhay natin. Bago tayo magtagumpay para maging kagamit-gamit sa ating ministry, makaranas ka talaga ng mga pasakit. Kaya sa buhay natin, kung paano ni Kristo nalampasan lahat ng mga pagsubok sa pamamagitan ng mga scripture. Di ba? Scripture ang ginagamit niya sa tuwing may temptation na darating sa buhay niya. Di ba ang sabi ni Satan sa kanya? Yung una, kung Diyos ka, gawin mong tinapay itong bato. Ang sabi ni Kristo, nasusulat, scripture lagi. Kaya sa buhay natin, mayroon na tayong pinagtatalunan, mag-asawa. Magbatuhan kayo ng scripture. Amen? Kaya dito, trials or suffering ay hindi po hadlang, but part of God's preparation to make us more usable in His work, mga kapatid. So kapag patuloy mong sinusunod ang kalooban ng Diyos, katulad ng pag-abot na lang ng mga kaluluwa, ibig sabihin, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Bakit? Number 3, sub-points. Anong sabi sa ating number 1, it is a divine invitation. And number 2, it is a divine leading. Number 3, it is a divine primary work na kinuha ko sa Fishers of Men. Divine primary work. Malinaw po dyan mga kapatid. It is a divine invitation, number 1. Doon sa sinasabi niya, and He said to them, follow me. Divine invitation. Number 2 is a divine leading. Bakit? And I will make you, ang sinasabi ng Panginoon. Dito, number 3, it is a divine primary work. Sapagkat sabi dito, fishers of men. Ang pangingisda ng tao, ito po pala ay divine primary work. Kaya dito mga kapatid, Christ calling to His disciple to become fishers of men. Dito, sabi dito, malinaw na ito ay utos para bigyang prioridad ang layunin ng Diyos. Amen? Bakit po?
Ito po yung reason why na siya ay naparito sa lupa. Hindi ba? Anong sabi sa atin? Luke 19:10, yung binanggit ni Pastor nakaraan, for the Son of Man, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan yung dahilan. Ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Iyon yung dahilan kung bakit it is a divine primary work ang pangingisda ng tao. Ibig sabihin, ang pag-abot ng kaluluwa ng tao, mga kapatid, yan po dapat ang primary sa ating buhay. Yan ay divine work sa ating buhay bilang Kristiyano. Kaya walang Kristiyano na hindi nag-winning. Walang Kristiyano na hindi nag-aabot ng kaluluwa. Nabagitan kanina, napakamahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa. Amen? Amen. Ito ang gawain na iniwan sa atin ng Panginoon bago siya bumalik sa langit. Ipinasa sa atin bilang kanyang tagasunod. Kaya lahat tayo, mga kapatid, kailangan natin mag-respond katulad ng mga disipulong ito. Hindi lang basta mag-respond, dapat makita talaga sa ating buhay. This is the center of His calling. Follow me, and I will make you fishers of men. Not only to follow Him, kundi upang gawin ang kanyang gawain, ang pangingisda ng kaluluwa. Kaya letter A, subpoint, knitting people for the gospel. Knitting people for the gospel. Ito yung subpoint natin sa it is a divine primary work. Knitting people for the gospel. Palilo sa verse 19, di ba? Basahin natin. I will make you fishers of men. Kaya dito, ano bang gamit natin bilang Kristiyano para manghuli tayo ng kaluluwa? Hindi natin gamitin yung church natin, ha? Tandaan natin, pamimbro ka muna sa amin para maligtas ka. Ay, hindi po. Amen? Kasi maraming mga reliyon ngayon, hindi natin banggitin. Ang sa kanila daw, para maligtas, pamimbro ka muna sa reliyon. Pero pagkatapos nun, ang dami pang sakrament, ligtas na pala eh. Dapat ligtas na doon. Kailangan pang mga sakramento para maligtas pa rin daw. Kaya napakagulo. Amen? Kaya dito, mga kapatid, isa lang ang gamit nating lambat. Ang lambat ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Knitting people for the gospel. Ang paglalambat ng kaluluwa, mga kapatid, officers of men, ay makapangyarihang talinghaga ng misyon ng ating Panginoon na may layuning akayin ang mga tao sa relasyon sa Diyos. Yan dapat yung makikita natin kung gaano kahalaga. May layunin pala yan. Na mga tao, hulihin natin, lambatin natin, dalhin natin para magkaroon ng relasyon sa amang Diyos. Amen? Yeah. Just like a fisherman casting his net at the sea to catch fish, as believers, we are also called na ihagis ang lambat ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, hindi tayo nagkakamali sa ating primary work. Diba? Bawat church, bawat Baptist church, ito yung pinaka-primary work, kaluluwa. Hindi mahalaga yung gamit sa church. Although iniingatan din naman natin yan. Pero sa loob ng may ibang church na nagtuturo na huwag mong galawin yan, napakamahalaga yan. Mas mahalaga pa sa kaluluwa kung ituturing. Amen? Although mahalaga din naman kasi mga gamit sa church yan. Pero tandaan natin, mas mahalaga ang kaluluwa. Diba? Yung sacrament nila, makita natin doon. In other words, mga kapatid, tayo ay inatasan na humayo at manghuli ng kaluluwa para sa Ebanghelyo. Ito ang
dahilan. Mark 16:15, go ye and all the world and preach the gospel. Hindi natin pinipreach yung simbahan natin. Amen? Hindi natin ipinipreach yung mga sakramento natin. Malinaw ang sabi ng Bible, isa lang ang ipangaral, isa lang ang ipipreach, ang Ebanghelyo. Kaya, knitting people for the gospel. Letter B, harvesting souls for eternity. Harvesting souls for the eternity. When Jesus traveled throughout all Galilee, yung naglilibot siya, mga kapatid, sa baybayin ng Galilea, siya ay nagturo at nangaral ng Ebanghelyo. At ano ang nangyayari doon? Maraming gumaling, di ba? Nagpapagaling siya. Ang lahat ng karamdaman, pinagaling niya. Yan po yung clear picture ng pag-aani ng kaluluwa. Amen? Kaya sa ating pangangaral, mga kapatid, kung may nadala man tayo sa ating church, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon, pinagaling natin yung sakit ng kaluluwa niya. Kaya dito makita natin mga alinaw. Habang naglilibot ang ating Panginoong Jesucristo, di dapat tayo din dapat maglilibot tayo. Amen. Kaya bilang church, dapat humayo talaga tayo. Within nga lang. Amen? Amen. Harvesting souls. It is a clear picture of harvesting souls. Nung nakapagaling ang ating Panginoong Jesucristo, bumubuhay ng patay. Tayo rin naman. Mga patay na yan, mga tao na yan. Kapag nakilala sa Panginoon yan, nakakilala sa Panginoon yan, nabubuhay mga yan. Kaya napakamahalaga natin. Kaya dapat talaga humayo tayo. Mangaral tayo. Dali natin yung lambat natin na siyang pinaka-ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Every soul is precious to God. That's why we believers are called to go para maging katuwang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sana mensahe ito medyo bagamat masakit ang katotohanan sapagkat hindi naman natin talaga nagampanan, although dapat magising tayo. Amen? Yes. Ang panawagan at paanyaya ni Jesus sa mga disipulo ay para sa layuning kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? Hindi pananampalataya sa kung kani-kanino man. Dalhin natin ang ating lambat na siyang ebanghelyo at manglambat tayo ng kaluluwa upang sila ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya dito mga kapatid, ask yourself, ako ba ay nakasunod kay Kristo? Ginawa ko ba ang layunin ni Kristo? O sumunod lang ako pag convenient na ako? Mga kapatid, hindi yan dapat ang maging katangian natin bilang Kristiyano. Align your life. Ang sabi dito mga kapatid, una ask yourself, then align your life. May kailangan ba akong baguhin sa buhay na ito? Dapat ma-realize natin yan. Tanungin ang sarili, i-align ang sarili, then act on the mission. Gawin natin ang mission ng Diyos. Amen? Aktibo pa ba ako? Ha? Sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? At sa pangingisda ng kaluluwa? Mahalagang gawain po yan. Yung panawagan po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay hindi lang para sumunod. Ito po ay serious invitation. Amen. Lalo na sa panahon natin ngayon. Dito ka dapat nakatalaga. Bakit? Itong dahilan, bakit ka nilikha ng Diyos? Diba? Dito ka, iyon ang dahilan, bakit ka pa binuhay ng Diyos? Dito ka dapat nakatalaga. Because you to give value of your journey. Tinawag ka niya para bigyang mas mahalaga yung paglalakbay mo sa buhay. Bakit? May pananagutan tayo sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, tapos na ang mensahe natin.
ang outline natin. I will make you fishers of men. Sabi dito, it is a divine invitation. Then, it is a divine leading. Number 3, it is a divine primary work. Purihin po ang Panginoon. Tapos po tayo, tawagin po natin si Pastor Lily. Amen. Praise the Lord. Ano po? Divine invitation, divine living, divine